Kilat News Updates. Mga balita ngayon, halos 30 mga dating rebelde sa Catbalogan City nag-apply ng amnesty at sumailalim sa orientation. 5 mangingisda nasagip ng Naval Forces Eastern Mindanao sa Davao Oriental. 5.8 million halaga ng high-grade kush nasabat sa Port of Clark. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagkaroon ng orientation at on-site application acceptance para sa 29 aplikante ang Local Amnesty Board o LAB ng Catbalogan City katuwang ang 74th Infantry Battalion sa ilalim ni Lieutenant Colonel Joseph Abrenica. Inimbitahan ng mga kaanak ng aplikante upang masaksihan ang proseso at dumalo sa open forum na pinangunahan ng Public Attorney's Office o PAO. Dumalo rin ang mga kinatawan ng LGU, kabilang ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO na nagbahagi ng impormasyon sa mga programa para sa mga dating rebelde. Tumulong sa koordinasyon ng OPA, PRU, AMU Eastern Visayas sa pagproseso ng personal na salaysay ng mga aplikante. Sa ngayon, 363 aplikante pa ang sumasailalim sa beripikasyon. Nailigtas ng mga tauhan ng Naval Forces Eastern Mindanao ang 5 mangingisda na sakay ng FB Lydia 001 kahapon. Ang naturang bangka ay natagpuan sa laot na sa 2.7 nautical miles mula sa baybayin ng Kaganuhan sa bayan ng Governor Generoso, Davao Oriental. Ayon sa ulat, nagkaroon ng aberya sa makina ng bangka dahilan upang hindi na ito makabalik sa Pangpang. Matapos makatanggap ng distress signal, agad na rumisponde ang mga tauhan ng Philippine Navy upang sagipin ang mga mangingisda. Sa kabila ng malalakas na alon, matagumpay silang nailigtas at inihatid sa baybayin. Nasa maayos na kalagayan ang lahat ng nasagip na mangingisda. Nagpaabot naman sila ng taus-pusong pasasalamat sa mabilis na pagtugon ng mga otoridad. Nasabat ng Bureau of Custom o BOC Port of Clark katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 3,896 gramo ng high-grade marijuana o kush na may tinatayang halaga na 5,844,000 pesos. Ang ilegal na kargamento ay diniklarang freeze-dried broccoli ay nagmula sa Thailand at patungo sana sa Legazpi City. Ayon sa PDEA, isang derogatory report ang nagbigay ng babala sa mga otoridad hinggil sa shipment na dumating noong Marso 26, 2025. Kinabukasan, agad na nagkaroon ng canine sniff test ang custom examiners at PDEA operatives at positibong tinukoy ang presensya ng illegal na droga. Sa masusing inspeksyon, natuklasan ang 32 self-selling packs na may label na crispy broccoli, ngunit naglalaman ng hinihinalang kush. Dahil dito agad na inisyuhan ng warrant of seizures and detention ang shipment para sa paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.